Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Bago po tayo magsimula, nagpapasalamat po si Kamanong siyempre sa tumatangkilik po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at ganoon din po sa TikTok. Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, pag-usapan po natin at komentuhan yung mga magninegosyo po sa ating bansa, ang bansang Amerika. May plano pong magnegosyo sa ating bansa. Komentuhan po natin at kung ano po ang kanilang ininegosyo, pakinggan po muna natin at komentuhan natin mga katambay. Ito po. Handang mamuhunan ng 400 milyong dolyar ang isang American Global Investment Company na KKR and Company para sa expansion at operations ng telecom tower business sa Pilipinas. Ayon kay Gina Raimondo, U.S. Department of Commerce Secretary, layunin ng nasabing proyekto na makabuo at makakuha ng nasa 2,000 telecom towers upang suportahan ang digital connectivity ng buong bansa. Sa ginanap na 2 araw na trade and investment mission, kabilang ang mga executive ng 22 companies gaya ng United Airlines, Alphabet, Google, Microsoft at Visa. Umabot sa $1 bilyong ang halaga ng investment ng American companies para sa Pilipinas. Nasa higit $400 million naman ang inanunsyong kasunduan ng Ally Power at Maryland startup sa isang unit ng power distributor Manila Electric Company para makalikha ng hydrogen at electric refueling station. Nakikipag-ugnayan din ang Microsoft sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa Ministries of Budget at Trade para malaman kung paanong higit na makatutulong ang ahensya sa productivity nito. Taong 2022 nang nakakuha ng 3,529 telecom towers ang KKR and Company sa halagang 45 billion pesos sa isang sale at leaseback deals sa Philippine Globe Telecom Incorporation. Nakabili rin ang KKR ng 1,012 na mga tower na nagkakahalaga ng 12.1 billion pesos mula sa PLDT Incorporation. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Yan po mga katambay, ang plano na inegosyo ng Amerika sa ating bansa. Pero telecom na naman mga katambay. Telecom ang talagang una nilang i-invest sa ating bansa. Yung iba na sinasabing meron pang bilyon na mamumuhunan, Microsoft, pag-aaralan pa rin, hindi pa sigurado. Pero itong sinasabing sigurado na at may kasunduan na, yung 400 million na US dollar. Pero telecom po. Telecom po sila nakatutok dahil yun po ang malaking pagkakitaan po. Lalo po ng mga negosyante, di ba? Alam naman po natin kung gaano kamahal ang internet sa Pilipinas, di ba? At hindi po papayag itong KKR company na hindi kumita ng napakalaki po sa Pilipinas, di ba? Dahil alam naman natin ang labanan sa internet, di ba? Ayan po parang ginto ang presyo sa Pilipinas, di ba? Dinaig pa sa mahal ang presyo ng internet kaysa sa Amerika. Di ba? Sa Amerika, mura ang internet, di ba? At package na kung magbigay po sila ng internet sa Amerika. At napakalakas pagkakitaan po ng internet. Kaya po sa nakikita ni Kamanong, ito pong negosyo na ito na itatayo ng Amerika, ang panalo po rito, ang number 1, ang bansang Amerika. Hindi po masyadong mararamdaman ng mga Pilipino ito dahil mismo mga Pilipino pa ang pagkakakitaan ng bansang Amerika, mga Pilipino. Ito po hindi makapagpapababa ng presyo ng bilihin, lalo ng bigas. Itong plano ng Amerika, mga tambay. Talagang negosyo po na sa tingin ni Kamanong, magkakamal ng salapi sa Pilipinas ang bansang Amerika. Pag ito po ay natuloy, itong kanilang plano na i-invest sa Pilipinas, di ba? Ang akala natin, dahil mahusay rin sa technology ang bansang Amerika, lalo sa agriculture, alam naman natin na napakarami ring state
sa Amerika na talagang high-tech ang kanilang ginagawang agriculture na isa rin pinagkukunan ng pagkain ng Amerika, di po ba? Pero hindi po yun ang dinala ng Amerika sa Pilipinas para makatulong sa ating bansa. Napakarami nating lupain na nakatiwangwang pa sa bansang Pilipinas na po pwedeng pag-aralan sana ng Amerika. Dahil sa Amerika, alam naman natin na iba-iba ring klase ang lupa ng Amerika, di ba? Mayroong mga bansa, may mga state na nagyayelo, di ba? May state na mainit, di ba? Pero sa kabila nun, nagagawa ng paraan ng Amerika na, yung kanilang food security rin, di ba? Na mapanatili nila. Pero wala tayong magagawa eh. Yan po ang dinala sa atin ng Amerika na talagang sa tingin nila, mas pagkakakitaan nila ng malaki pagka inumpisahan nila yung i-improve ang telecom sa Pilipinas. Di ba? Pero hindi rin naman ganun karami ang maibibigay na trabaho po ng plano po nitong kumpanya ng KKR Company, mga katambay. Sa tingin ni Kamanong, hindi po ganun. At hindi po talaga tuloy-tuloy ang napakaraming Pilipinong mabibigyan ng trabaho. Kasi pag naitayo na yung mga tower niya, security na lang po ang mabibigyan ng trabaho po dyan. Saka yung mga pailan-ilang maintenance na lang po. At hindi naman po araw-araw mine-maintenance po ang mga tower. Hindi po ba mga tambay? Pero sa kabila nun, magkakamal po ng salapi ang mga Amerikano sa bansang Pilipinas. Pagka yan po ay tinangkilik ng mga Pilipino, sila po ang kikita ng malaki. At syempre, kikita rin ang gobyerno ng mga taxes, di po ba? Hindi naman po pwedeng hindi kumita. Pero sa tingin ni Kamanong, meron din po mga negosyanteng kikita dyan. Dahil alam naman po natin ang bansang Pilipinas, pagka nagnegosyo ang isang dayuhan, hindi po pwedeng hindi kasama ang mga negosyante natin, di ba? Merong percentage yan, di ba? Meron po nga batas, di po ba dyan? Na 60-40, di ba? Ewan natin kung nabago na po yun, di ba? Pero sa tingin ni Kamanong, hindi mawawalan din ng negosyo ang mga negosyante nating mga sinatawag na oligarch, di ba? Sa mga ganyang transaksyon. Dahil alam naman natin, ang telecom, hawak na ng mga private businesses ng bansa. Hindi na po gobyerno ang nagpapatakbo po ng telecom natin, di ba? Wala na po halos pag-aari ang gobyerno sa ating bansa, mga katamay, di ba? Pati nga yung huling asset natin na airport, mawawala pa. Di ba? Hahawakan pa ng San Miguel, di ba? Ang airport ng Pilipinas. Halos wala na tayong asset na talagang masasabing gobyerno ang nagpapatakbo, di ba? Tubig, di ba? Kuryente, telecom, karsada, di ba? Airport, at marami pang nawala sa atin, di ba? Pati yung kaisa-isa nating Petron, di ba? Nawala na rin, di ba? Na sa panahon po ng ibang presidente nawala. Di ba? Kaya yan lang po mga tambay, talagang wala pa po yung sinasabi natin na masasabi mo makakatulong talaga sa mahihirap na mga Pilipino, lalo sa security, sa food security natin, na paano mapababa, di ba? Nagiging puro pataas po ang nangyayari po. Talagang nagiging world class po ang presyo ng mga pagkain, bilihin sa ating bansa, mga katambay. Nakakalungkot lang po. At ito po, hindi pa po natin pwedeng lasapin po ito dahil ito po telecom. Gastos po ito. Ito pong ginagawa ng Amerika, gastos po ito. Hindi po natin makakain ito, yung kanilang project sa Pilipinas. Ito po luho, di ba? Kailangan internet, di ba? Gamit naman araw-araw internet. Ngayon sa panahon natin, di ba? Hindi ka na mabubuhay na wala internet, di ba? Gastos po yan eh. Magkano internet sa atin, di ba? Libo, di ba? Libo ang binabayaran natin internet sa Pilipinas, buwan-buwan, di ba? Kaya business po ang dala talaga ng Amerika, mga katambay. Ano po sa tingin nyo? Pwede rin po kayo magkomento. Komento ni Kamanong na hindi malaking impact sa Pilipinas. Ito po ay negosyo na papabor sa Amerika, hindi papabor sa Pilipinas. Di ba? Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong. At siyempre po, mag-iingat po tayo palagi. At nag-iiwan po si Kamanong na siyempre mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin, hindi sa giyera. Tis-tis lang, may pag-asa pa tayong makabangon muli. Paalam, bye-bye.